Kakarating lang namin ng Interlaken. Yung train station na binabaan namin ay yung Interlaken Ost or East sa English. So, lakad lang kami papunta ng hotel. Settle lang muna. Actually, medyo gloomy yung weather. May sprinkles. Kaya baka mag-rest muna kami sa hotel before kami mag-explore sa city mamaya. Dito lang pala yung hotel namin. Katabi lang mismo ng Interlaken Ost train station. Ito na siya pag-akyat. Maulan. Pero ito na siya. Buti malapit lang. Grabe. Inabutan pa kami ng ulan. Ito yung room na nabook. May view ng river. Grabe yung kulay, no? Turquoise. Akala mo nilagyan ng pintura. Sobrang linaw. Ganda. And then there's mountain sa background na itong river. Ayun nga, too bad, umuulan. Paano bang magsindi ng ilaw? Yan. Ito yung POV sa isa pang window. Nice, no? Then, ito lang yung train station. Yung Interlaken Ost. Yan sa right side. Diyan kami bumaba kanina. Huminto ka, please. Parang ang sarap pa namang maglakad-lakad sa city ng Interlaken kasi maliit lang siya, walkable, by foot lang talaga. Malilibot mo siya lahat. It's a small, charming town dito sa Switzerland. Maganda tong room accommodation na napunta sa amin kasi maganda yung view from our window. Linaw ng tubig, ang linis. Walang kalat. Hintayin lang namin tumila yung ulan, tapos baka lumabas na rin kami para makapag super duper late lunch. Ano na rin mga 2:30 na yata. Pero kasi maulan nga, kaya mahirap sumugod sa ulan, baka magkasakit pa kami. So ako, since bumili naman ako ng sandwich kanina dun sa train ride from Zermatt going to Interlaken, bumili naman ako ng tinapay tsaka kape. So nakapag-coffee naman ako at snack sa tren. Kaya ngayon, second round ng coffee. Meron namang may complimentary coffee dito sa hotel. Tapos imaginein mo, dito ka magkakape. Diba? Tas malamig yung panahon. Siguro nasa 10 degree. Meron ibang mga tourist na kahit maulan, ayun sila nagpipictorial pa sa may lake. Eto. Sample. Ayan. Nakapayong pa. Pictorial is life. Pero na-enjoy ko naman yung ganito kahit wala kami sa labas. Itong view pa lang, sabi nga ng mga kabataan ngayon, it's giving. So it's giving me the Switzerland vibe. Amazing lang talaga yung tubig sa river nila. Turquoise na turquoise, as in matingkad na turquoise. Hindi ko alam kung saan kinukuha yung kulay na yon kasi yung langit, gloomy naman siya, very gray. So, wala siyang makukuhanan ng reflection.
Siguro dahil madilim sa ilalim, tapos habang, hindi ko alam, hindi ko sure. Pero sobrang linaw, nakakabilib. Mag-chill lang ako dito tapos, ayun, baka lumabas na rin kami mamaya. It's been raining in Interlaken. Mula pa kaninang dumating kami. So ngayon lang kami lalabas. Anong oras na ba? Mga 5:30 na or magsi-6 na yata. Napasarap din yung pahinga namin eh. Umidlip lang konti habang ganito yung weather. Naambon. Tapos may mga huni ng baka at saka ibon sa paligid. May paggamit naman na payong yung hotel. Kaya happy naman kasi makakalabas kami na hindi kami nababasa. Tatawid lang kami dito sa may train station kasi walang ibang way. Yan, kailangan namin tumawid gamit itong underground pass. Ba't ba ako nakapayong pa? Hindi naman na umuulan. I mean, may silong na. Grindelwald, Lauterbrunnen. Sana may time pa ako para makadaan doon. Malapit lang din naman yata dito yun eh. Higit sang oras siguro. Grindelwald. Bumubuhos ang ulan. Parang dito titigil Halata naman sa clouds, no? Parang ang kapal, tas gray na gray. Naghahanap pa kami kung saan pwede kumain. May mga open pa naman na shops. Anong oras pa lang kasi. So baka maya-maya pa sila magsasara. Sa ngayon, parang lahat open pa. May nakita kami dito, Asia Restaurant. So dito na lang kami kakain. Para familiar din kami sa food. Dami kong gutom mula pa kaninang umaga. Though, kumain naman ako ng tinapay. Pero iba pa din kapag meal talaga. Na rice, noodles, ganyan. So, ito yung restaurant. May beef. Naka-order na kami ng food. Bali, ang pinili namin yung chicken, tsaka isang fried rice. Good for two na yun both. At tsaka isang wonton soup. So, iniintay lang namin ma-serve. Tapos, yung accommodation namin or yung hotel, tapat lang. Medyo hindi lang kita. Yung pink na yun. Tapos, ito yung neighborhood niya. Parang train station. Tapos, mga shops. Kain lang kami, tapos baka mag-check kami ng ilang shops. Baka may mabili kaming souvenirs or siguro snacks. Tapos dali namin sa hotel. Though free breakfast naman sa hotel, so ang mainam doon, tomorrow, hindi namin kailangang mangarag or lumabas para makapag-breakfast kasi available naman sa hotel. Yan. Mabilis lang naman dumating yung order. Ito na. So, iniintay ko na lang yung soup. Here it is. Thank you. Thank you. Share ko lang, no? Ito yung wonton soup na in-order ko. Maliit lang siya. Parang isang tasa lang. Tapos may dalawang, ano ba tawag doon? Dumplings ba tawag doon? Or wonton. This is 8 Swiss francs. So, equivalent nito sa peso ay more than 500 na. It's expensive, pero the quality or the serving, sana mas okay pa, pero wala, di natin masisi. Nasa city center ako and restaurant ito. So, pawi na lang sa grocery mamaya. Tapos na kami mag-dinner dun sa may Chinese restaurant. To be honest, hindi ako satisfied. Doon, yung parang ramdam mo yung busog ka na, pero yung panlasa mo, hindi satisfied. Parang gusto ko pang kumain. Pero yun, baka hindi lang para sa akin yung lasa talaga. Kaya, I'm still craving for more. O ibang dish naman. Hanap lang kami ng pwede pang makain. Puro pagkain ang inatupag ko dito, no? Pumasok kami sa isang supermarket. It's called Co-op, C-O-O-P.
check lang kami ng pwedeng may uwi sa hotel. Ayan oh, may chicken. Sana yan na lang pala kinain natin. Chicken dito oh, ang laki. Pero mas mura. Sana pala dito na lang kami bumili. Pero bibili ako. Iuwi ko sa hotel, doon ako kakain. Ito yung favorite mo oh, onigiri. Bibili ka? Meron ding sushi. Bili ako. Kaya ako medyo nagtitipid ka naman. May mga options naman talaga. Sa supermarket yan, marami. Tsaka sa convenience store. Masarap din naman yung pagkain nila. Naka-sale pa yung salmon and rice. From 14 Swiss francs, naging 7. So, tipid yun. Pero mukhang okay naman yung food. Kailangan ko lang talaga ng rice. So, check naman ako ng drink siguro. Soda. Parang nag-crave ako sa malamig na soda. Hanap ako ng chips o kaya nuts. Wala akong makitang malamig na Coke o ng soda. Kanina pa ako naghahanap. Bumalik na din kami ng hotel at grabe ang lakas ng ulan. Papalakas siya. So, ito mga binili ko. Nabitin ako sa dinner. Lakas ng ulan eh. O, tingnan nyo. Ang gara ng pattern na nabubuo sa tubig, oh. Galing. May pattern. Tapos ito parang, yung boat na to parang cruise siya eh. Parang from one city to another. From Spitz, parang magkukruse papuntang Interlaken. Parang ganun siya siguro. Kasi kanina wala naman yan eh. Tapos may mga bumababang pasahero or baka tourist yon. Baka tour, baka tour boat. Yan. That's it muna for the night. Kakain lang and then papahinga na. Nanood ng YouTube. Buti na lang magandang Interlaken. No? Ang baba ng ulap. Good night. Finally, the sun is out. Kahapon maghapon na umuulan. Tapos ako ito sinisipon. Medyo may konting ubo. Pero laban pa rin today. Ganda ng Interlaken. Kapag hindi cloudy, kita yung mga mountains, oh. May snow pa yung iba. We will be taking the next train going to Lauterbrunnen. So, dun muna kami this morning. Sorry, medyo nasal yung boses ko kasi sinisipon. Busy-busy yung mga tao nagtatakbuhan. Hinahabol siguro nila yung train schedule. Lilipat ng platform. Kakarating lang namin ng Lauterbrunnen. Saglit lang naman siya from Interlaken East or Ost. Maraming turista. Well, yun yung nakasabay namin palabas ng tren. Pero hindi ko alam dun sa mismong spot or tourist spot kung maraming tao. Medyo hinihinga lang kasi barado yung kaliwang ilong ko. From Interlaken Ost, parang mga 20 minutes lang train papunta dito sa Lauterbrunnen. So ito yung street ng Lauterbrunnen. Malinis. Obviously walang nakakalat na basura, ganyan. Napapaligiran din siya ng Rocky Mountains. Pero may mga puno din. Papunta kami ngayon sa may waterfalls. Yung waterfalls, medyo malapit na sa tingin ko kasi nakikita ko na siya from afar, pero hindi ko sure, parang malapit na malayo.
Ganda talaga, no, kapag snow-capped mountain. Yung contrast ng dark gray na almost black. Tapos, white yung snow. Kitang-kita mo yung texture nung tuktok ng bundok, nung rocks. Kaya ang gandang tingnan. Naghahanap lang kami ng photo spot kung saan maganda magpicture. Medyo pataas pababa din yung daan, pero hindi naman ganun ka-steep, hindi naman ganun katarik. Kaya senior-friendly din siya and child-friendly. Yung iba dito may mga dala din na anak, bata, ganyan, naka-stroller. Then yung mga senior naman natin, nalalakad naman nila ng maayos. Actually, meron kaming nakitang mga Pinay doon. Nagbabakasyon din daw sila dito sa Interlaken and then nag-day tour sila dito sa Lauterbrunnen. Huwag na sanang umulan para makakilos at makagala kami ng maayos, ng komportable. Mahirap kasi pag may dala ka pang umbrella. Tsaka ang hirap mag-film or mag-video at mag-picture. Ang cute ng church dito sa likod ko. Yan. Parang fairy tale church or little town church. Mamaya, bababa ako doon, titingnan ko. Sana open. Ganda dito. Mga 9 a.m. pa lang, no? Pero medyo marami ng turista kaming nakikita. And kapag pumunta ka dito, marami namang restaurant. So, hindi ka rin magugutom. Pero syempre, yun nga, medyo pricey. So, pwede ka naman magbaon. Bumili ka sa grocery or sa supermarket, tas baunin dito. Wow! Look at that. Ganda. Kahit maglakad ka dito, hindi nakakapagod eh. Hindi nakaka-drain. Kasi maganda yung panahon. Siguro nasa 13 or 14 degrees Celsius yung temperature. Wala rin masyadong mga sasakyan or bike na nagdadaan. Pero you still have to be cautious. Kasi baka mamaya masagasaan. Dito na kami sa waterfalls. Eto siya. Nice, oh. Taas niya. Tignan nyo itong cemetery nila. Ang linis, well-organized, and well-maintained. Tapos sa harap lang ng cemetery, itong waterfalls ng Lauterbrunnen. Perfect resting place talaga, no? Very small town lang talaga itong Lauterbrunnen and kaya siyang libutin by foot in a few, siguro in 1 hour, kaya na siguro. Napaka-charming, tapos it's like a fairy tale town. Merong photo spot dito, it says Lauterbrunnen, yung name ng town. And then ang backdrop mo ay itong waterfalls. Kahit hindi ako magsalita dito parang the background speaks for itself. Lauterbrunnen in general, ganda. Full of greens, puno, tsaka grass. Tas ang fresh ng amoy ng hangin. Pag ganitong may sipon pa ako, so nakatulong siya, refreshing. Picture perfect lahat ng nadadaanan namin dito. Parang sa lahat ng spot pwede kang mag-take ng photos kasi maganda. Tapos ito yung community nila, oh. Yun na yun. May mga camper vans. So, kung gusto mong mag-tent, ayan, oh, may tent dyan. May mga van. Kung ayaw mo sa hotel, pwedeng dito magstay. Yan.
Cute ng mga cabin dito, oh. May mga damo-damo sa bubong. I think ginawa iyon intentionally para siguro, paano ba? Hindi ganoon kainit sa loob or para hindi ganoon kalamig sa loob kapag may snow or kapag winter, ganyan. Cute nung mga baka, ang taba. Moo! Ganda nila, no? Hello? Hello? Mahaba pa pala yung lakarin doon. Akala ko maliit lang or maikli lang. Pero hindi na namin pupuntahan doon. Okay na ako dito. Sa narating namin na to na area. Ganda naman eh. Tapos na kaming i-explore tong Lauterbrunnen. So, papunta na kami ng train station. Pupunta naman kami ng Brienz. So, sa Brienz naman, mga lake, mga lawa. Excited na rin ako makita yon kasi dati nakikita ko lang siya sa mga videos. Baka doon na rin kami mag-lunch. After ng Lauterbrunnen, pumunta naman kami dito sa Wengen. It's another small town dito sa Switzerland. And kita nyo naman may mga mountain range din. Cute little, ano lang siya, cute little town. May mga shops, restaurants, then overlooking itong mountain. Ganda, no? At tapos may little park, meron ditong small park. Bumili lang ako ng snack dito sa Co-op. Pantawid gutom lang. Parang brownie, tsaka Coke, sorry. Parang lalo akong uubuhin dito eh. Wala eh. Kailangan ko ng energy. Lalakarin lang namin yung streets ng Wengen. Hanap kami ng souvenir siguro. Switzerland nga pala, kilala sila sa watches, no? May playground dito, parang tennis court. And ayun, mga shops din. Maganda rin ang ano nila, landscape. Ito, mga residential houses yan. Parang mas maliit to kumpara sa Lauterbrunnen. Kasi ito mismo mga bahayan na, yung mismong town, mga shops. Doon sa Lauterbrunnen, parang ang haba pa ng lalakarin. Ganda ng mountains, oh. Iba. Swerte ng mga tao dito. Kung araw-araw ganito view mo, no? Yung iba, mga ano yan, hotels, then the residential houses. Araw-araw, ganyan ang tanawin nila. Nice itong small town ng Wengen. Kapag nasa Switzerland kayo, maganda ring ano, dumaan dito kahit saglit. Kahit day tour lang. After Wengen, diretso naman kami ng Brienz. Para siyang babalik ng Interlaken eh. So, siguro medyo matagal ng kaunti yung biyahe. Pero hindi naman siguro abutin ng 2 hours. Siguro mga 1 hour lang, ganyan. We are back dito sa Interlaken. So, dito lang kami magla-lunch. Bumili lang kami sa isang supermarket or convenience store. Tapos, pumunta kami dito sa may park. Katabi siya nung river. Yan. Medyo mahangin. I mean, malakas talaga yung hangin. Oh.
Si Mr. Duck pumunta pa dito. Makikishare pa ng food. Yun, lunch lang kami, tapos konting pahinga, and then punta na kami ng Brienz. Saya dito. Doon lang yung hotel namin, no? Ayun, no? Malapit. Sa kanan. Ang swerte namin, umaraw today. Siguro sinabihan lang kami ni Lord kahapon na magpahinga kayo kahapon. Kaya hindi tumigil ang ulan. Pero ngayon, sobrang ganda ng panahon. Sulit na sulit. Baka maingay lang yung hangin dito sa may mic ko. Yan, kain lang kami. Ang linaw ng tubig. Hindi ko alam kung kita sa camera yung mga bato sa ilalim ng river. O mas kita nyo pa yung sipon ko. Ito lang yung hotel namin, no? Lapit lang. Ina-explore lang namin tong Interlaken. Lalakarin lang namin yung kahabaan ng riverbanks. May tulay dyan. So pwede kang mag-cross doon sa kabilang side. Ito, mahaba yung lalakarin. Yan. Isang diretso. Na may mga tao ding naglalakad sa kabilang side. Sarap tumakbo dito sa hapon. O kaya sa morning, jogging, ganyan. Ang linaw ng tubig dito. Galing siguro to sa bundok. Ganda ng kulay eh. Nag-check lang kami ng mga relos doon. Ganda ng mga design. And mostly branded talaga. And then, nandito kami ngayon sa para siyang paragliding field. Dito yata naglaland yung mga paragliders. Tama ba yung term ko? Pabalik na kami ng Interlaken Ost Station. Tapos, punta kami ng Brienz. So, doon na kami mag-spend ng afternoon before kami umuwi sa hotel. Parang holiday yata ngayon sa Switzerland. Daing tao. Parang nagkikrave ako sa ice cream. Meron dito Movenpick ice cream. So, tatry ko siya. This is caramel. Inuubo na ako pero ice cream pa din. Daan lang kami saglit ng church before kami dumiretso sa train station going to Brienz. Parang naging bisita iglesia na nga itong trip namin, yung tour namin. Kasi every time makakakita kami ng simbahan, gusto naming mag-drop by kahit saglit. Ang ganda din kasi ng, syempre bukod sa tayo ay magpapasalamat, no? Ang ganda din kasi ng mga churches nila. Yung style, yung architecture. So later na lang, pasok lang ako. Nandito na kami sa Brienz. Kita nyo ba yung mata ko, magang-maga, nagluluha. Grabe yung allergies ko, sipon. Tas ang pakiramdam ko ay drowsy, ganyan. Luluha na antok. Pero ang ganda dito sa Brienz.
Pag uwi namin mamaya, iinom ako ng cetirizine. Yung antihistamine. Hi, Mr. Cow. Umupo lang kami dito sa bench sa harap mismo ng lake. Sorry walang laitan ng mata. Namamagay mata ko tapos nagluluha. Siguro spend lang kami ng an hour or two dito. Tapos try ko din mag-paint. Kung kaya. Pero inaantok ako. Yung pakiramdam ko talaga groggy ganun. May energy na ulit ako. Naidlip daw ako mga siguro 30 minutes din yun. Iba talaga yung pakiramdam ko kanina. Talagang napipikit yung mata ko. Nice dito. Ganda Anong tama? Yung ano? Maganda dito pang day tour lang talaga. Kahit di ka na mag-overnight. Kasi isang buong parang lakaran o yung shore. Di ko alam kung anong tawag eh. Basta yung nilalakaran namin ngayon. Kaya naman siyang makompleto. Siguro in 30 to 1 hour. 30 minutes to 1 hour. Parang may daan dito sa gitna. Pero nakakatakot dito. Pag na-out of balance, pwede kang mahulog. Pero maluwang naman yung daan. Pabalik na rin kami ng Interlaken. So, maghihintay lang kami ng schedule ng train. Di na ako nakapag-paint kasi ayun nga, medyo masama pakiramdam ko kanina. And naidlip.